This is still the same lineup with those Aquino just reliable whenever she's in the front row, but that time Kremlin Cool Smashers re-rest back ngayon sa Game 1 ng finals kontra sa Signal. Signal, alam na ang mga strategying gagamitin ng CCS. Kremlin Cool Smashers ilalabas na ang totoong bala nila para manalo sa unang paghaharap nila sa Game 1 ng finals. Valdez posibleng gamitin kontra sa Signal at Dij Rodriguez. Gandler, Santos at si Kayuna, sila talaga ang threat sa CCS. Kyle Negrito muna ba bago si Gia? Bibigyan natin ng analysis o preview ang game na magaganap ngayong araw, April 21, 2026 sa Finals Game 1. Kung ano nga bang team ang posibleng manalo, kahinaan lakasan ng team ay atin ding sasambitin. At syempre, schedule ng game nila ngayong araw, anong oras nga ba, saan mapapanood at saan ang venue. Kaya lahat ng itatopic natin ay about nga sa laban na ito sa game mo ng finals. Kaya tapusin nyo dahil may mga latest at susuriin tayo. Kaya before that guys, please naman nakikiusap ako. Road to 10k subscribers tayo. Please pa-subscribe and don't forget to like and share po ng ating video para marami naman ang talagang na-update lagi about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support. At syempre guys, avail na ko ng ating Kremlin Chocomocho t-shirts dyan sa baba. Napakamura lamang, especially kung gagamitin ang ating link. At kahit ibang product ang iyong bibilhin ay okay lang basta gamitin ang aking link. Maraming salamat again. Ito na nga ang kanilang schedule ngayong araw. Magaganap nga ang laban nila. Ang venue ay sa Smart Araneta Coliseum, 5:30pm ito second game. At syempre, ngayong yung araw, April 21, 2026, mapapanood po nyo ito sa pbl.ph live ng free. Konting late na live stream nila, ngunit talaga napakalinaw at buo yung video. At meron po may bayad naman, ngunit live na live. Ito nga ang paggamit sa mga application, Signal apps at Pilipinas Live apps. I-download at mag-register. At meron din po sa cable sa channel na One Sports Plus. Ngunit minsan nagla-live sila, minsan hindi. I-check nyo na lamang. Well, kung ating iisa-isahin, unang pagharap muna ng Kremlin versus Signal ngayong conference na ito ay tinalo ng Kremlin ang Signal sa loob ng 5th sets na dikit na laban. Kitang-kitang lumakas talaga ang Signal lalo ngayon. Dahil kahit kompleto ang CCS sa kanilang players, ay kitang-kita natin na pinahirapan talaga ng Signal ang Kremlin Cool Smashers kahit talo sila. Ngunit noon, ang ginamit ngang wing spikers ay si Dij Rodriguez at Alaysa Valdez. At naging POG pa si Valdez noon. Kaya naman syempre, maraming fans ang natuwa. Samantalang sa second game nila o second na paghaharap nila, ito naman ay sa qualifying round kung saan pasok agad sa semis ang Signal ng matalo nga sa 5th set din ito ang Kremlin Cool Smashers. Ngunit dito ay hindi binabad si Dij at Alaysa Valdez. Kaya masasabi nga natin na talagang nakapag-revenge itong Signal sa Kremlin sa qualifying round. Nagpakahirap-hirap pa ang Kremlin para makapasok ng semifinals. Samantalang ang Signal ay paantay-antay na lamang kasama ng PLDT, kanilang sister team. At syempre, hindi lang yan guys. Dahil nga sa paghaharap nila, dahil pareho pasok sa semifinals ang Signal at Kremlin, tinalo ulit ng Signal ang Kremlin sa loob ng 4 sets. At hindi lang yan, medyo malayo rin ang scores na nangangahulugan na napakalakas ng Signal ngayon. At dahil dito pasok ang Signal dito nga sa finals kung saan sila ang nanguna sa standing sa semifinals na masasabi nga natin na talagang deserve at rank 1. Samantalang ang Kremlin dahil sa pagpapakahirap nila at napanalo nga ang games kontra sa PLDT at Farm Fresh, kaya pasok din sila sa finals kasama ng Signal na talaga magtutunggalian. Ngayon naman sa finals game 1, pag-uusapan agad natin ngayon kung ano nga ba ang possible maging resulta. Well, alam naman nating lahat na malakas ang Signal at bantay sarado talaga ang mga wing spikers ng Kremlin Cool Smashers at nabasa na nakaraang laban. Kaya naman ngayon, sino kaya ang gagamitin ni Coach Meneses para makontra ang swerte ng Signal laban dito sa Kremlin? Gagamitin kaya't ulit ng coaching staff ng Kremlin sina Dij at Alaysa Valdez bilang first six ng team? Dahil ang ginamit sila ay panalo ko sila kontra sa Signal, o di naman kaya focus sila sa first six ng ginamit na nakaraan? Diyan Magalan sa Pons at Tots Carlos na alam naman natin na magaling talaga kung tutuusin dahil hindi lamang sa opensa sila nang gagawa, kahit sa depensa ay maaasawa at sa first ball
ball. Kaya naman syempre, kung aking mapapansin ay hindi masyadong babad si Valdez dahil palaging target ng service, dahil hindi talaga natin pagkakaila na talagang humina siya sa first ball. Kaya kung ating mapapansin, lagi siyang target pa nagsiserve ang kalaban. Ganun pa man, makikita pa rin natin kay Valdez kapag binabad siya ay talagang magaling pa rin. Lalong-lalo na kung babad talaga dahil gumagana ang kanyang receiving at digging. Kaya naman sakay na kapag aambag siya ng maraming puntos ay kitang-kita naman nga na double, triple ang kanyang performance. At hindi lamang sa depensa, ganun pa man overall may ibubuga pa rin si Valdez. Kaya syempre possible rin talaga na siya ang gamitin kontra sa Signal. Masasabi rin natin na threat talaga si Vanny Gandler, Cayuna at Santos dito sa Creamline dahil sa 3 beses nilang paghaharap, ito talaga ang sakit ng ulo sa Cream and Cool Smashers. Ang gagaling talaga kasi nila, hindi lamang sa opensa kahit sa depensa, especially si Gandler kahit sa back row ay nanggagawa na hindi mabasa-basa ng Creamline players. Grabe din sa opposite itong ng si Santos at si Cayuna, grabe sa service dahil nga pagkabigat ng kanyang service. Kaya hindi ma-receive ng maayos ng Creamline players. At hindi lang yan, napakatalino din itong si Cayuna. Sa open side ay maaasahan din siya na masasabi at na kayang pagpagsabayan kay Gia. Grabe din ang mga middle nitong ang Signal at ang kanilang libero na hindi talaga malapagan ng bola basta-basta na si Katindig. Kaya naman complete recados talaga ang Signal at mabibilis din pumalo. Samantalang ang Creamline ay nakakabawi na ngayon sa sumunod na laban dahil nga bumabalik ang laro ni Tots. Gan pa man hindi pa masyadong na-activate si Gemma ng nakaraan. Si Pons ay consistent. Kaya naman ngayon kung sakaling siya ang ibabad bilang first 6 ay talagang dapat maging consistent siya at may laro. Okay naman ang naging performance nitong si Bea De Leon at Panaga bilang middle blocker ng Creamline at ang mga libero ng CCS kasi na Atienza, syempre si Nerva at ito ngang si Denden Lazaro Revilla. Overall, masabi nga nating bakbakang Pons versus Gandler ito, Gemma or Valdez versus Chamson at syempre Santos versus Carlos, Atienza versus Katindig at syempre mga middle blocker ng both teams. Kaya naman nakaka-excite panoorin ito na tiyak talaga namang hindi masasayang ang ticket ng mga manunood sa Smart Araneta Coliseum at syempre sa online. Tiyak mapupuno naman nito ang Smart Araneta dahil nga alam naman nating may Creamline at madami din ang fans ng Signal. Kaya guys, excited na ba kayo sa Game 1 ng finals sa laban ng Signal at Creamline? Sa tingin ninyo, sino-sino kaya ang gagawing first 6 ng Cream and Cool Smashers? Dahil alam naman natin ang first 6 ng Signal ay yun na talaga ang gagamitin. Sige nga, kung medyo may prediction ka, pa-comment ka dyan sa baba and pa-subscribe and pa-hit the notification bell for more valuable updates. Maraming salamat sa support and God bless!